Ang muling pagtatagpo ng mag-ama. Matapos ang madugong karanasan sa solitary bamboo grove, diretsong naglakad si Sorayang patungo sa gitna ng royal meeting. Walang takot na sinalubong ng ating bida ang mga mata ng Demon Lord. Nagagalak akong makita ka, Demon Lord, bati ni Sorayang. Ngunit sa likod ng kalmadong mukha na ito, nagulat ang Demon Lord sa kanyang nakita. Ang demonic energy ni Sorayang ay tila kumukulo sa tindi, isang patunay na ang failure na minaliit nila ay nag-training ng higit pa sa inaasahan ng kahit sino. Napakahusay. Isang salita lang, pero yumanig ang buong bulwagan. Nagulat ang lahat ng elders, dahil iyon na ang pinakamataas na papuring ibinigay ng Demon Lord sa tanang buhay niya. Habang nagtatanong ang Demon Lord kung naging presko ba ang pananatili niya sa grove, pabalang na sumagot si Sorayang, ito ay nakakagulat na napaka-presko. Sa isip ni Sorayang, parang isang buong buhay na katatakutan ang dinaanan niya sa loob. Pero sa labas, kailangan niyang panindigan ang pagiging astig. Hindi pa natatapos ang gulat ng mga elders nang biglang mag-utos ang Demon Lord, sumama ka sa akin. Nabigla ang ating bida, inakala niyang naging bastos ang kanyang pagsagot. First Guardian, ikaw na ang bahala sa iba, utos ng Demon Lord. Habang naiiwan ang mga elders na balisa, ang ating bida ay kasalukuyang naglalakad sa tabi ng pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Biglang kinabahan si Sorayang. Sa isip niya, baka raw narinig ng tatay niya ang lahat ng trash talk na ginawa niya habang nasa loob ng grove, o baka naman may mas malala pang lugar na balak siyang pagtapunan. Habang abala ang lahat sa pagbabalik ni Sorayang, ang mga elders ay kasalukuyan ang nag-uusap sa labas. Isang malaking revelasyon ang lumabas, ang general strategist ay wala sa royal meeting. Bakit? Dahil daw sa mga pakulo ng Northern Orthodox sects na tila may bagong business na pinaplano. Wala pa akong nakikitang matino sa mga taga-Orthodox, hirit ng isang elder. Mukhang hindi lang sa loob ng cult may gulo, kundi pati na rin sa labas ng bakuran nila. Pero ang mas mainit na usapan? Walang iba kundi ang ating bida. Nagtataka ang mga elders kung paanong ang isang taong inakala nilang wala ng silbi dahil sa chi blockage ay bumalik na mas malakas pa sa kanino man. At sa isang sulok, hindi na mapigilan ni Hong Yumon ang kanyang galit. Dapat pala pinatay ko na siya noong naghihingalo pa siya. Bulong niya sa sarili. Ang inggit ay unti-unti nang nagiging laso na yayanig sa pamilya ng Demon Lord. Habang nagpaplano ng masama si Yuamon, si Sorayang naman ay kasalukuyang nasa gitna ng isang lawa, sa loob ng isang napakapayapang gazebo. Masyadong cozy ito para sa isang demonic cult, isip ng ating bida. Matapos ang 8 buwan sa impyerno ng Bamboo Grove, heto si Sorayang, kaharap ang taong pinakamapanganib sa buong sekta. Umupo ka, utos ng Demon Lord. Sige po, sagot ng ating bida. Kahit pilit na pinapakalma ang sarili na huwag matakot. Inabutan siya ng alak. Natatakam siya dahil sa matagal na nung huli siyang nakainom. Sa bawat patak ng alak na ibinibigay sa kanya, ramdam ni Sorayang ang bigat ng atmosfera. Pero ang mas nakakalula, ang biglang pagbanggit ng Demon Lord sa Black Dragon Mountain Moving Technique. Isang teknik na kahit si Sorayang ay walang ideya kung ano, pero kailangang panindigan ang pagiging kalmado. Pero dito na lumabas ang tunay na gulat. Sa isang tingin lang, nabasa ng Demon Lord ang pinaka-iniingatang sikreto ni Sorayang. May inihalo ka sa iyong true demonic art, isang martial art mula sa mga Buddhist sects. Boom! Literal na tumigil ang mundo ni Sorayang. Akala niya ay sapat na ang kanyang pagtatago, pero sa harap ng kanyang ama, para siyang isang bukas na libro. Galit ba siya dahil binago ko ang true demonic art na walang paalam? Ano ang gagawin ko? Bulong ng ating bida sa kanyang isipan. Inaasahan na ni Sorayang ang hatol ng kamatayan o panibagong parusa na mas malala pa sa grove. Habang naghahanda na si Sorayang, isang hindi inaasahang revelasyon ang binitawan ng Demon Lord, magaling, napahanga mo ako. Imbes na galit, paghanga ang nakuha ni Sorayang. Akala ni Sorayang ay ligtas na siya matapos purihin, pero tila nagkamali ang ating bida. Habang medyo kinikilig pa siya sa papuri ng Demon Lord, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Sabi ng tatay niya, hindi raw madali ang gumawa ng teknik na mas mataas pa sa 10 Great Demonic Arts. At dahil tuso ang bida natin, sumakay na lang siya sa agos. Opo, pinag-isipan ko po talagang mabuti yan. Hirit ni Sorayang habang pilit na itinatago ang kanyang hiya. Kaya naisipan mo ang Buddhist arts, wika ng Demon Lord.
Marami akong sinubukan at yun lang ang mas magandang resulta, pagyayabang ng ating bida. Pero biglang binuwi ng Demon Lord ang matamis niyang salita. Sabi niya, hindi mo pinag-isipan ng mabuti hanggang sa hinaharap. Basag ang mood ni Sorayang. Ayon sa Demon Lord, ang true demonic art ay ang pinakamagandang pundasyon ng kanilang sekta. Ang ginawa raw ni Sorayang na paghalo ng Buddhist arts ay parang paggawa ng flower bed sa lugar kung saan dapat ay may tumubong matitibay na puno. Isang malalim na metapora na nagpapatunay na para sa Demon Lord, may mas hihigit pa sa ginawa ni Sorayang. Litong-lito na ang bida natin, sa isip-isip niya, ano ba talaga tanda? Kanina sabi mo mahusay ako, ngayon pinapagalitan mo ako? Pero dahil maganda ang resulta kaya okay lang, dagdag ng Demon Lord. Isang kakaibang pagtatapos para sa isang tensyonadong usapan. Matapos makatanggap ng lecture tungkol sa sining ng martial arts, pinalayas na ni Demon Lord ang ating bida. Pagagalitan lang pala ako tungkol sa martial arts ko, bakit hinalang nagpadala ng sulat? Kung mananatili pa ako dito baka madami lang yang itatanong, isip ni Sorayang. Aalis na po ako, ani niya. Pero bago pa makahakbang palayo si Sorayang, may iniabot ang kanyang ama, isang kalahating bote ng alak bilang reward. Tira-tira, nasa sabik si Sorayang sa kanyang isip habang naglalakad palabas. Hindi niya dapat alam ang kakulangan at hirap sa Ultimate Demon, nakataon lang ba ito? Masusuprisa niya kaya ako sa susunod? Tanong ng Demon Lord sa kayang isipan. Mukhang magiging interesante ang winter, dagdag pa nito. Ngunit habang naglalakad sa labas, hindi mapigilan ni Sorayang na pagtawanan ang sitwasyon. Isipin niyo, ang pinakakinatatakutang tao sa mundo, binigyan siya ng bukas na bote. Pero ang tawang ito ay biglang napalitan ng gulat nang makita ni Dongpil ang bote. Halos himatayin na si Dongpil sa gulat, akala ni Sorayang ay tira-tira lang ang nakuha niya. Pero ayon sa ating loyal bodyguard, ang hawak nila ay ang 6 Heavenly Spirit Brew. Hindi lang ito basta alak, ito ang pinakamataas na grado ng alak sa buong sekta na tanging ang mga Demon Lords lang ang pwedeng uminom. Isang special drink na ibinibigay lang sa mga taong nakagawa ng great deeds. Kahit may pera ka, hindi mo to mabibili. Sigaw ni Dongpil. Isipin nyo, gawa pa mismo ito ng kamay ng Demon Lord. Para kay Dongpil, para na siyang nakakita ng milagro. Pero ang bida natin, chill lang. Ang mga tao sa kulto ay mga weirdo, bulong ni Sorayang sa sarili. Para sa kanya, parang fanboy lang si Dongpil na nakakita ng limited edition na merch. Pero dahil solid ang samahan nila, niyaya ni Sorayang si Dongpil na mag-shot pag-uwi nila. Pero heto ang malungkot na part, tapos na ang duty ni Dongpil. Kailangan na niyang bumalik sa Court of Elders. Dito natin makikita ang tusong side ni Sorayang. Alam niyang gustong-gusto ni Dongpil ang alak, kaya ginamit niya itong dahilan. Sayang naman, iinumin ko na lang mag-isa, hirit ni Sorayang. Isang classic move para mapatigil si Dongpil sa pag-alis. Sa wakas, pagkatapos ng 8 buwan na pakikipagpatayan sa impyerno ng Solitary Bamboo Grove, nakatapak na rin si Sorayang sa sarili niyang bakuran. Kasama ang maliit na fox na hindi na humiwalay sa kanya. Dahil ako ang nagdala sa'yo rito, ako na ang bahala sa'yo, wika niya. Plano sana ng ating bida na mag-relax, maligo, at bumawi ng tulog sa malambot na kama. Pero bago pa man siya makapasok ng tuluyan, isang malamig na hangin ang umihip na nagpapatindig ng balahibo. Napatigil si Sorayang. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong-puno ng pagod, biglang naging matalas. Ano itong nararamdaman ko? Bakit puno ng masamang aura ang buong paligid? Bulong niya. 8 buwang paghihintay, nauwi sa isang tensyonadong pagbabalik. Ang ating bida na si Sorayang ay nakatapak na muli sa kanyang sariling residence, pero bago pa man niya makita ang kanyang tapat na alalay, isang kakaibang amoy ang samalubong sa kanya. Sabi ni Sorayang, may tao rito. Base sa amoy, hindi pa nagtatagal nang umalis sila. Isipin niyo, sa sarili niyang pamamahay, may mga pangahas na nagtatago at nagmamasid. Pero sino nga ba ang mga ito? Sa gitna ng kaba, lumitaw ang tapat na si Anghua. Sa sobrang tuwa at respeto, bumitaw pa ito ng divine teachings, lahat ng demonyo ay yumuyukod sa iyo. Isang pagbati na karapat-dapat lang para sa isang young master na tulad ni Sorayang. Pero ang ating bida, pinatayo niya agad si Anghua at napansin na pamayat ito. 8 buwan siyang nawala,
pero pinanatili ni Ang Hua na malinis ang residence para sa kanyang pagbabalik anumang oras. Sabi ni Sorayang sa kanyang sarili, dahil maayos naman si Ang Hua, malamang ay nagmamasid lang ang mga estrangherong yun. Isang shower para sa kapayapaan. Matapos ang 8 buwang pagtitiis sa maduming bamboo grove, wala nang ibang hiling si Sorayang kundi ang maligo. Hindi pa ako nakapagpakulo ng tubig kasi hindi ko alam na darating ka. Baka gusto niyo munang kumain, tanong ng katulong. Hindi, mas gusto ko munang maligo, sagot ng ating bida. Ipapaalam na raw ni Ang Hua kapag mainit na ang tubig. Matapos ang paghahanda, pumasok na ang ating bida sa banyo. Wow! Ang sarap nito, sabi niya habang dahan-daang nawawala ang tensyon sa kanyang katawan. Sa ilalim ng usok ng mainit na tubig, isang mukha ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ng taong dahilan kung bakit siya nagdusa. Hindi makakalimot ang ating bida. Sigurado si Sorayang, ito ay walang iba kundi ang 4th Young Master, Hong Yumon. Siya ang mayabang na masama kung tumititig sa kanya noon sa meeting at ang mismong salarin sa likod ng kanyang chi blockage. Sa gitna ng paliguan, nagngit-ngit ang galit ni Sorayang, patay ka sa akin kapag nahuli kita. Ang banyo na dapat ay lugar ng pahinga, naging pugad ng isang madilim na sumpa. Sa isip ng ating bida, kailangan niya munang maintindihan kung paano gumagana ang kulto. Maging sa Demon Lord ay wala siyang alam maliban sa na siya ang pinuno. Napagtanto ni Sorayang ang isang mapait na katotohanan, wala siyang kontrol dahil wala siyang impormasyon. Ang Demon Lord, masyadong unpredictable, kaya naman ang plano ng ating bida ay simple pero mapanganib, maghahanap siya ng mga taong pwedeng maging alas, hihikayatin silang pumanig sa kanya, at gagamitin ang kanyang status bilang third disciple para umakyat sa rurok ng social ladder. Gagamitin niya ang posisyon niya para makuha ang kalayaang pinapangarap niya. Sabi nga ni Sorayang, umakyat sa taas ng social ladder at magsaya. Isang laro ng kapangyarihan kung saan ang bida natin ang magsusulat ng rules. Samantala, sa kabilang panig ng cult, nasilayan na natin ang hitsura ng panganib, si Hong Yumon. Habang pinapayuhan ng kanyang physician na bawasan ang paninigarilyo para sa kanyang kalusugan, isang malamig at kalmadong sagot lang ang binitawan nito, titigil ako kapag oras na. Isipin niyo, ang taong dahilan ng chi blockage ni Sorayang ay tila walang pakialam sa mundo. Isang pagkakamali na hinding-hindi niya inaasahan. Naguguluhan ang physician ni Hong Yumon. Bakit daw ipinatawag pabalik ang mga especially iyang nagbabantay sa residence ni Sorayang? Bakit hindi pa tinapos ang trabaho? Ang sagot ni Yumon habang bumubuga ng usok. Hindi ko alam. Hindi niya mabasa kung ano ang magiging hakbang ng ating bida. Ang isang tuso at mapanirang mastermind gaya ni Yumon, inamin na nagkamali. Sabi niya, akala niya ay kabisado na niya ang bawat galaw ni Sorayang. Pero matapos ang meeting ngayong araw, ang unang pagkikita nila matapos ang chi blockage incident, doon niya napagtanto na ang taong nasa harap niya ay hindi na ang basura na dati niyang kilala. Pero heto ang mas matindi, hindi ang pagbabalik ng martial arts ni Sorayang ang ikinatatakot ni Yumon. Ang tunay na dahilan kung bakit niya itinigil ang plano. Dahil pakiramdam niya, ibang tao na ang nasa loob ng katawan ni Sorayang. Sabi ni Yumon, ang kanyang mga mata, nakatingin sa akin na tila alam niya ang lahat ng ginawa ko. Isang tingin na punong-puno ng intent at knowledge. Pilit na nagpapalusot si Yumon. Sabi niya, kaya niya raw binuwi ang mga espiya upang muling ayusin ang kanyang mga iniisip tungkol kay Sorayang. Pero ang physician niya, hindi kumbinsido. Alam niyang kasinungalingan ang lahat, nalilito at natatakot si Yumon sa pagbabagong nakita niya sa mga mata ng third young master. At para pakalmeyan ang kanyang mga tauhan na nagrereklamo sa pagkansila ng misyon. Dinadaan niya sa pera. Sabi ni Yumon, pare-pareho lang silang mukhang pera gaya ni Sorayang. Sa isip niya, hindi magandang ideya na atakehin si Sorayang ngayon, ano kaya ang dapat kong gawin? Sa kabilang dako, balik residence na ang ating bida. Sigaw ni Sorayang, Dongpil. Bakit ang tagal mo? Akala ko mamamatay na ako sa gutom. Dumating si Dongpil na gulat sa dami ng inihanda ni Ang Hua. Pero heto, pilit na pinaupo ni Sorayang sina Ang Hua at Dongpil para sumabay sa kanya. Nahihiya si Ang Hua, Young Master, okay lang ba ito? Baka dapat mamaya na lang ako kumain mag-isa. Pero hinarang siya ni Sorayang, tumigil ka sa kakasalita ng ganyan sa harap ng pagkain. Kakain tayong lahat.
At doon, sa ilalim ng buwan, nag-cheers ang tatlo. Tawanan, biruan, at pati ang kanilang alagang fox, hindi nagpahuli sa piging. Isang gabing puno ng saya na tila walang panganib na nagbabanta. Inuman na may halong seryosong usapan. Kahit medyo tinatamaan na ng Six Heavenly Spirit Brew, hindi pa rin tumitigil ang ating bida. Sabi ni Sorayang kay Dongpil, lasing ka na, tama na yan. Pero si Dongpil, matigas ang ulo, hindi pa raw siya lasing. Angwa, kumuha ka pa ng madaming alak, kahit alin dyan, utos ng ating bida. Pero ginamit ni Sorayang ang pagkakataong ito para magtanong. Ang target niya, isang taong bihasa sa networks at connections sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Meron ka bang naiisip kung sino? Tanong ni Sorayang. Sabi ni Dongpil, mahirap daw hanapin ang general strategist, pero may isang pangalan siyang binitawan, ang Internal Enlightenment Facility Master. Pero heto ang matindi, isang race against time ang nagaganap. Habang nagpapakalasing si Sorayang para makakuha ng impormasyon, sa kabilang panig naman, bumubuga na naman ng usok si Yuamon. At tila narinig niya ang nasa isip ng ating bida. Nag-utos agad ang Fourth Young Master, padalhan ng mensahe ang Internal Enlightenment Facility Master, si So-Yeon Sim. Sabihin mong iniimbitahan ko siyang mag-dinner bukas. Isang matinding bakbakan sa pagitan ng Third at Fourth Young Master para makuha ang panig ng babaeng may hawak ng lahat ng impormasyon sa loob ng cult. Isang sugal na walang balikan. Nagpapanik na ang physician ni Hong Yuamon. Binalaan niya ang kanyang amo, Young Master, delikadong lapitan si So-Yeon Sim ng biglaan. Kilala ang Internal Enlightenment Facility Master sa pagiging neutral, ayaw niyang makisawsaw sa gulo ng mga disipulo. Sabi ng physician, kapag minalas sila, baka makuha lang nila ang galit ni So-Yeon Sim at magkaroon sila ng kaaway na makakapinsala sa reputasyon mo. Pero si Yuamon, determinado na. Alam niya, pero kailangan niyang sumugal kahit pa mapanganib. Sabi ni Yuamon habang seryosong-seryoso, ngayong ang mailap na Lynx ay nagbago na at naging isang makamandag na Viper, kailangan na nating palitan ang ating sandata. Ibig sabihin, ramdam na ni Yuamon na hindi na uubra ang mga lumang diskarte niya. Walang hangover para sa isang halimaw. Habang nagwawalis si Anghua sa labas ng residence, hindi niya mapigil ang mamangha sa nakikita niya. Isipin niyo, matapos uminom ng uminom kagabi, heto si Sorayang, gumagawa ng mga aerial kicks na tila lumilipad sa hangin. Sabi ni Anghua sa sarili niya, nakakamangha siya. Hindi talaga basta-basta ang nagiging disipulo ng Demon Lord. Habang hinihingal ang ating bida mula sa training, sariwa pa sa isip niya ang mga secret info na nakuha niya mula sa lasing na si Dongpil kagabi. Balik tayo sa drunken night nila. Tinanong ni Sorayang si Dongpil tungkol sa mga connections sa loob ng cult. Sabi ni Dongpil, ang general strategist daw ang master pagdating sa interpersonal relationships, ang pinuno ng military group. Pero halos imposible itong makausap ng kahit sino maliban sa Demon Lord. Pero dahil sa tama ng alak, nag-flex pa si Dongpil, kaming mga Court of Elders ang pinakamalakas. Kami ang protector ng Demon Lord. Natawa na lang si Sorayang, nagyayabang na si Dongpil sa kalasingan. Pero sa gitna ng kahibangan ni Dongpil, isang mahalagang tanong ang naiwan, sino pa ang may alam sa mga sikreto ng bawat tao sa cult? At dito napapasok ang target nating si So-Yeon Sim. Pera, kapangyarihan, at impormasyon. Matapos ang nakakalunod na inuman kagabi, isang pangalan ang tumatak sa isipan ni Sorayang, So-Yeon Sim. Sabi ni Dongpil, ang Internal Enlightenment Facility Master na ito ang may hawak ng finances ng buong cult. At dahil pera ang dumadaloy sa kanyang mga kamay, alam niya ang bawat sikreto, bawat utang, at bawat relasyon ng mga tao sa loob. Pero babala ni Dongpil, hindi siya madaling kausap. Mahigpit na ipinagbabawal ang maglabas ng impormasyon, at mas lalong mahirap makuha ang tiwala ng isang taong sanay sa numero at hindi sa emosyon. Hindi napigilan ni Dongpil na usisain ang ating bida kung bakit niya tinatanong ang mga ito. Pero naputol ang usapan nang dumating na si Anghua para maghatid ng alak. Habang nagpapapawis sa training, naisip ng ating bida kung gaano kahirap ang makipag-deal kay Yeon Sim. At dahil sa mataas nitong posisyon, alam ng ating bida na madaming siyang autoridad. Kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang hakbang sa paglapit sa Facility Internal Master. Napagtanto din ni Sorayang ang isang mapait na katotohanan.
Akala niya, pagbalik niya mula sa solitary bamboo grove, magiging tahimik na ang buhay niya. Pero mali siya. Mula sa loob hanggang labas ng cult, may mga taong laging nakatutok sa kanyang leeg, lalo na ang kanyang kapatid na si Yuamon. Pero heto ang pinakamahalagang realization ni Sorayang, natutunan ko sa nakaraang buhay ko kung anong nangyayari kapag lumalaban ng mag-isa. Hindi na siya ang dating Sorayang na laging solo leveling. Ngayon, kailangan niya ng mga kakampi na sasalo sa likod niya. Dahil sa mundong ito, ang nag-iisa ay madaling baliin, pero ang may matibay na pundasyon ay mahirap buwagin. Kailan kaya ako matatapos sa paglilinis dito? Tanong ni Angwa sa kanyang isipan. Isang swing para sa kinabukasan. Habang nagpapapawis si Sorayang, dumating ang tapat na si Dongpil bitbit ang isang espesyal na regalo, ang bagong espada ng ating bida. Sabi ni Dongpil, "Young Master, heto na ang espada na hiniling niyo na katulad ang haba sa dati." Nagpasalamat ang ating bida, pero sa isang light swing lang ni Sorayang, lumikha ito ng isang dambuhalang hangin na yumanig sa buong paligid. Nagulat si Dongpil, isipin niyo, hindi pa seryoso yun. Paano pa kung totoong laban na? Pero wala nang oras para sa paliwanag. Sabi ni Sorayang, aalis na ako. Bubuuin ko na ang future ko. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Dongpil. Kasama ang kanyang baby fox na samampas sa kanyang balikat, ang ating bida ay handa nang gawin ang kanyang plano. Kung hindi ka busy, sumama ka na lang sakin, wika ng ating bida. Habang si Sorayang ay papaalis, ang laro naman ay nagsisimula na sa Spring Flower Pavilion, ang lugar kung saan ang pinakamahal na alak at pagkain ang nagsisilbing bala. Naroon na si Yuamon, ang fourth young lord, at kakaharap lang niya ang kanyang target, ang mailap na si So-yeon Sim. Sa isang magarbong lugar, binati ni Yuamon ang internal master, sana ay magustuhan mo ang mga pinakamahal na putaheng ipinahanda ko. Isang matamis na ngiti mula sa isang taong ang layunin ay bilhin ang katapatan ng Enlightenment Facility. Sinubukan ni Yuamon na magpabida, pero laking gulat niya nang sabihin ni So-yeon Sim, ako ang namamahala ng lugar na ito, kaya alam ko kung gaano kasarap ang pagkain dito. Isipin niyo, inimbitahan ni Yuamon ang may-ari sa sarili nitong restaurant para mag-host. Epic fail agad sa simula, pero hindi natinag ang ating fourth young lord. Bakit mo ako inimbitahan rito? Tanong ni Yeon Sim. Wala lang, gusto lang kitang pakainin dahil sa kasipagan mo para sa culto, sagot ni Yuamon. So-yeon Sim, ang babaeng ilang dekada nang nakikipagbakbakan sa Divine Cult at umakyat sa posisyon hanggang umabot sa Internal Enlightenment Facility Master. Isang babaeng mataas ang pagpapahalaga sa sarili at alam ang halaga niya. Sinubukan pa ni Yuamon na idaan sa small talk, pero si Yeon Sim, walang panahon sa paligoy-ligoy. Sabi niya, umalis na ang mga servants, kaya sabihin mo na ang tunay mong pakay. Dito na bumitaw ng straight to the point na request si Yuamon, kailangan ko ang tulong mo. Tulungan mo ako. Pero ang naging sagot ni So-yeon Sim ay mas malamig pa sa yelo. Uminom lang siya, nagpasalamat sa alak, at tumayo para umalis. Sabi niya, hindi ako tumatanggap ng suhol pagdating sa mga candidates. Sinampal niya si Yuamon ng katotohanan, hindi sapat ang pera o pagkain para mabili ang prinsipyo ng facility master. Akala ni Yuamon ay sapat na ang kanyang status para pilitin si So-yeon Sim na pumanig sa kanya. Kung hindi kami mananatiling neutral, ang buong cult ay mawawala ng balansi. Isang pahayag na nagpasingkit sa mga mata ni Yuamon. Sabi niya sa sarili niya, napaka-arogante raw ng babaeng ito para magsalita ng ganyan sa harap ng isang candidate para sa trono. Pero si Yeon Sim, mas lalo pang naging matalas ang dila, sabi niya, inaasahan kong alam mo ito. Pero nakakagulat na hindi. Isang malupit na banat para sa ating fourth young lord. Pilit pang nagpalusot si Yuamon. Sabi niya, isang tulong lang daw ang hinihingi niya at hindi ang pumanig sa kanya. Pero si Yeon Sim, hindi siya pinanganak kahapon. Sabi niya, pareho lang yon. Kahit pa sabihin ni Yuamon na wala ito sa batas ng cult, mabilis ang naging sagot ni Yeon Sim, hindi mahalaga ang batas. Ito ay ang paraan ko ng pagpapakita ng loyalty sa cult. Sa huli, binitawan ni Yuamon ang kanyang huling baraha, isang babala na mag-isip-isip si Yeon Sim. Pero sa halip na matakot, muling tumayo ang internal master, nagpasalamat sa pagkain, at nag-walkout sa pangalawang pagkakataon. Isang matinding sampal sa mukha ni Yuamon na akala niya ay siya na ang hari ng laro. Isang alok na hindi matatanggihan.
Akala ni So Yeon Sim ay tapos na ang usapan, pero biglang binitawan ni Yuamon ang pangalan ng isang maalamat na halaman, ang green turtle four-leaf clover. Isang rare herb na kahit sa Yunnan o sa Eastern Seas ay halos imposible nang mahanap. Ibibigay ko sa'yo yun kung kailangan mo, wika ni Yuamon. Nagulat si Yeon Sim, paano mo nalaman na kailangan ko yan? Tanong niya, pero ang sagot ni Yuamon, isang tuso at mapanirang ngiti. Sabi niya, hindi na mahalaga yon. Nagpumilit pa rin si Yeon Sim na sagutin ang kanyang tanong. Di ba dapat may ibibigay ka ding kapalit? Hindi ako gumagawa ng deals kung saan ako ay lugi, wika ni Yuamon. Isang pagbabanta, pero hindi raw ito pananakot, kundi isang smooth negotiation. Ginamit ni Yuamon ang kahinaan ni Yeon Sim para pilitin itong makinig. At heto na ang pinaka-shocking na part, noong tinanong ni Yeon Sim kung ano ang kapalit. Ang sagot ni Yuamon ay tila isang pabor lang daw sa pagitan ng magkaibigan. Pero ang hiningi niya, isang secret order para sa isang servant. Isang pangalan na malapit sa ating bida, si Ang Hwa. Inilabas na ni Yuamon ang kanyang tunay na hiling, gusto niyang gamitin si Ang Hwa para mag-report sa bawat galaw ni Sorayang sa loob ng 3 buwan. Araw-araw, bawat kilos, bawat salita, gusto ni Yuamon na malaman ang lahat. Nag-alangan si So Yeon Sim, mahirap na pabor yan. Kapag nahuli ang servant na nag-spy sa sarili niyang master, alam mo ba ang mangyayari sa akin? Pero si Yuamon, wala siyang pakialam sa peligro. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag magpahuli, wika niya. Hindi naman daw ito delikado, gagawin niya pa rin ang araw-araw na gawain. Simple lang daw ang trabaho, isang sulat lang bago matapos ang araw. Pero heto ang madilim na part, sabi ni Yeon Sim mukha lang daw simple pero. Dito na pinutol ni Yuamon kanyang pananalita at sinabing, kahit magkaproblema, simple lang raw ang solusyon. Binitawan ni Yuamon ang kanyang nakakatakot na metapora, ang katotohanan ay kasing walang kwenta ng usok ng tabako. Kaya kung itatapon natin ang mismong tabako, walang makakaalam kung sino ang nanigarilyo. Isipin niyo yun, ang tinutukoy niyang tabako ay si Ang Hwa. Plano ni Yuamon na gamitin si Ang Hwa, at kapag nanganib na mabisto, papatayin niya ito para burahin ang lahat ng ebidensya. Para kay Yuamon, ang buhay ni Ang Hwa ay isang kagamitan lang na pwedeng itapon kapag tapos na niyang pakinabangan. Isang demonyong plano mula sa isang taong walang kaluluwa. Sabog ang plano. Mahirap sakin ang kahilingan mo, wika ni Yeon Sim. Facility Master, tama na ang kasinungalingan mo, tugon ni Yuamon. Ayon sa Facility Master, hindi niya raw niya kilala si Ang Hwa, kaya hindi niya ito maaring gawin espiya para sa kanya. Pero may suggestion ang Young Lord. Kailangan lang palitan ang katulong ng ating bida na mapagkakatiwalaan. Pilit niyang ginigipit ang Internal Master, huwag mong sabihing hindi mo kaya. Alam kong kaya mo ang lahat basta desidido ka. Hindi makasagot si Yeon Sim at tinanggap naman ito ni Yuamon bilang sealed deal. Ika nga, silent means yes. Pero bago pa man matapos ang kasunduan, isang boses ang dumagundong mula sa labas na yumanig sa buong pavilion. Sabi ng ating bida, hanggang kailan niyo ba hihigupin ang mga lumang baso na yan? Isipin niyo, sa gitna ng seryosong negosasyon, biglang sumulpot si Sorayang na parang walang paki sa mundo. Nanlaki ang mga mata ni Yuamon at ng kanyang physician. Sabi ni Sorayang habang papalapit, wala na akong pasensya. Bagamat hamak na alak lang ang dala ko, siguradong malinis ang mga baso ko. Isang napakabangis na metapora. Ang old dirty cups na tinutukoy niya ay ang maruming laro at suhol ni Yuamon, habang ang clean cups niya ay ang kanyang diretsyong intensyon. Diretsahang hinamon ni Sorayang si So Yeon Sim, ipagpapatuloy mo ba ang pag-inom sa maruming baso na yan, o sasama ka sa akin? Nanggalaiti sa galit si Yuamon. Bakit siya nandito, isip niya. Sa pagpasok ni Sorayang, winika niya, nahirapan akong hanapin ka, nandito ka pala sa lugar na ito. Agad siyang binigyan ni So Yeon Sim ng isang formal na pagbati na nararapat sa isang disipulo ng Demon Lord. Pero ang ating bida, relax lang. Sabi niya, huwag na tayong maging formal, nakakailang eh. Pero si Yuamon, pinapagalitan ang kanyang tauhan, anong ginagawa niyo? Sabi ko huwag magpapasok ng kahit sino. Pero deadma lang si Sorayang. Sabi niya, nandito lang siya para sa Facility Master, kaya chill lang dapat si fourth brother. Habang nagpuputok ang butse ni Yuamon at sinasabing napakabastos ni Sorayang dahil nag-uusap pa sila ng Facility Master at ginagambala sila,
hinarap lang ni Sorayang si So Yeon-sim at nagyaya, Facility Master So, paano kung mag-second round tayo ng inuman? Isipin niyo yun, parang hindi naririnig ni Sorayang ang boses ni Yuomon. Talaga bang hindi niya ako pinansin, isip ng fourth young lord. Humingi ng paumanhin ng Facility Master. Pero noong sinabi ni Yeon-sim na tinanggap na niya ang imbitasyon ni Yuomon, binitawan ni Sorayang ang pinakamabigat na salita. Kaya nga sabi ko, pagkatapos nito, sumama ka sa akin. Anong pinaplano niya, isip ni Yeon-sim. Pero nagulat ang lahat sa sinabi ng ating bida. Dahil ba kailangan mo ang Green Turtle 4-leaf clover? Checkmate gamit ang talino. Sa harap ng gulat na si So Yeon-sim, inilabas ni Sorayang ang kanyang nakakagulat na kaalaman sa medisina. Inisa-isa niya ang dahilan kung bakit kailangan ng Green Turtle 4-leaf clover ang isang tao. Una, kapag kailangan ng mabilisang pagbawas ng yin chi. Pangalawa, nahawaan ang nakamamatay na 9-yin meridian failure. Pero binitawan ni Sorayang ang pasabog, alam niyang may mga substitute herbs para rito at imposible na hindi ito alam ni Yeon-sim. Sa madaling salita, ang Green Turtle 4-leaf clover ay hindi pwedeng palitan. Kaya ang conclusion niya, may kakilala si Yeon-sim na dumaranas ng chi blockage dahil sa yin cultivation, at ito ang tanging dahilan kung bakit desperado ang internal master. Paano mo? Ang tanging naisambit ni Yeon-sim. Pero hindi pa tapos ang ating bida. Sabi ni Sorayang, ang paggamit ng clover ay pwedeng maging mas mapanganib pa dahil baka sirain nito ang yang chi ng pasyente sa halip na ayusin lang ang yin chi. Sa madaling salita, pinatunayan ni Sorayang na ang suhol ni Yuomon ay maaaring maging lason. Pinayuhan niya si Yeon-sim na huwag magpadala sa kaba at huwag magbaluktot ng prinsipyo para sa isang halamang baka pumatay lang sa pasyente niya. Si So Yeon-sim, tulala, bakit nagiging mabait siya? Hindi niya akalain na ang third young lord na kilala niyang basagulero ay biglang naging isang henyong manggagamot. Basag ang laro. Sinubukan ni Yuomon na baligtarin ang sitwasyon, nakikinig ka ba sa usapan? Napakababaw naman ang hobby mo, third brother. Galit ka ba? Nakatayo lang ako sa harap ng pinto nang narinig ko ang tungkol sa halamang gamot, wika ng ating bida. Sa tingin mo tama yang pag-uugali mo bilang third young lord? Dagdag pa ni Yuomon. Akala niya ay mapapahiya niya ang ating bida sa harap ni So Yeon-sim. Sa isang malakas na kalabog sa lamesa, nagbago ang aura ni Sorayang. Sabi niya, ugali bilang third young lord. Yung pagpatay ba sa sarili mong kapatid para lang sa trono ay tama bang pag-uugali bilang fourth young lord? Isang diretsyong saksak sa konsensya ni Yuomon. Anong sinasabi mo? Nanigas ang lahat. Tinanong ni Sorayang si Yuomon kung hangal ba siya o nagbubulag-bulagan lang sa ginagawa ng kanyang mga tauhan. Pero heto ang pinakamasakit na revelasyon. Naiintindihan ko ang plano mo, pero pati ba naman ang bunso, dagdag ni Sorayang. Idinamay ni Yuomon pati ang bunso, si Solwi, ang seventh young lady na 10 taong gulang pa lang. Nayanig pati si So Yeon-sim. Naalala niya kung gaano kaputla at kahina ang bunso sa nakaraang meeting. Ngayon, malinaw na ang lahat, si Yuomon ang demonyong nasa likod ng paghihirap ng isang inosenteng bata. Galit na galit si Yuomon, hindi ko na itutolerate ang paninirang puri na to. Sigaw niya. Pero alam nating lahat, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang paninira. Isang matinding pambabara ang binitawan ni Sorayang, third brother, napakasweet naman na tawag para sa taong gusto mong patayin. Sarcastic na binitawan ng ating bida ang katotohanan, kung nakayanan niya raw ang muntikang kamatayan, siguradong kakayanin din ni Yuomon ang kahit konting insulto. At dahil alam niyang wala pa siyang katibayan, hindi na siya naghabol pa. Inilabas niya lang ang kanyang saloobin. Hinarap niya si So Yeon-sim, Facility Master So, anong gagawin mo? Wala nang kwenta ang deal na to. Mananatili ka pa ba rito? Dito na lumambat ang puso at logic ni Yeon-sim, nagtanong siya kung may paraan pa ba para sa chi blockage, dahil sabi ng Blood Spirit Pavilion ay kailangan lang daw obserbahan ang pasyente. Pero binitawan ni Sorayang ang kanyang living proof, hindi mo ba alam na ako mismo ay nagkaroon ng chi blockage at gumaling? Kahit pa may isang hangal na sinubukan akong patayin sa pamamagitan ng pakikialam sa gamot ko. Isang napakalaking sampal sa mukha ni Yuomon. Sumigaw si Yuomon, makikinig ka ba sa kalokohan na yan? Sa isip ni Yeon-sim, malinaw na ang lahat, kung pareho lang din ang deal, bakit ako makikipag-usap sa isang kasuklam-suklam na tao? Nagpasalamat si Yeon-sim sa imbitasyon ni Yuomon.
Iniabot nito ang kanyang ambag at nagpaalam. Bago umalis ang ating bida, inasar pa nito ang kapatid. Tinanong ni Sorayang ang facility master, okay lang ba kahit mumurahin lang tong alak ko? Okay lang basta malinis ang baso, sagot nito. Habang naglalakad palayo sina Sorayang at So Yonsim, naiwan ang fourth young lord na nag-aapoy sa galit. Sinisi niya ang kanyang physician, gaano nakatagal nakikinig ang third brother. Pero wala nang magagawa, sirang-sira na ang plano ni Yuamon. Dito na siya bumitaw ng isang nakakapangilabot na deklarasyon, wala na tayong pagpipilian. Tayo na mismo ang gagawa nito. Gusto ni Yuamon na umiwas sa direct involvement noon, pero dahil sa kahihiyang inabot niya, personal na siyang makikipagharap kay Sorayang. Sinumulan mo to, isip niya. Isang kasunduan na may mabigat na kapalit. Sa harap ni So Yonsim, inilatag ni Sorayang ang pag-asa, pero hindi ito magiging madali. Baka 3 araw pa raw bago maintindihan ang prosesong ito. Sa umpisa, hindi agad makikita ang pagbabago. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yonsim. Depende sa talento at determinasyon ng pasyente, kalahating taon lang at makakagalaw na siya ng walang hirap. Para kay Yonsim, ito ay isang himala. Isipin niyo, ang mga doktor ng Blood Spirit Pavilion ay sumuko na, pero ang ating bida. May konkretong plano na, dahil sinabi mo, isasantabi ko muna ang pagdududa. Alam ni Yonsim na walang libre sa mundong ito, kaya diretsahan na siyang nagtanong, ano ang gusto mong kapalit? Isang alyansang nabuo hindi dahil sa pananakot, kundi dahil sa tunay na kakayahan. Pero habang nagaganap ang seryosong usapan, bumalik tayo sa residence ni Sorayang. Katatapos lang magwales ng ating tapat na si Anghua, masaya pa siyang naguunat, akala niya ay ang kanyang young lord na ang kumakatok sa pinto. Bukas na po, hindi pa handa ang paliguan niyo. Masayang sigaw niya, pero pagbukas ng pinto, hindi si Sorayang ang bumungad. Sa halip, ang physician ni Yuamon ang nakatayo doon na may nakakatakot na ngiti. Hindi mo dapat binubuksan ang pinto para sa kahit sino, wika niya. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.